Magandang araw, universe. Magandang araw, mga Franny. Have a nice day. So, last Sunday, nagkaroon po kami ng lesson sa Relief Society. And simula po ng lesson namin, yung facilitator namin, nagbigay siya ng mga sabon, no? Yung para sa face, mga kojic-kojic yan. And karamihan sa amin, nung binigyan, syempre nag-thank you kami. Then, after that, yung iba, tinignan muna yung sabon. Ako, ganun din. And then, that is the part of our lesson. And the facilitator, sinabi niya sa amin na paano daw namin bubuksan yung sabon nang hindi namin hinahawakan. Yan, nagbigay siya ng problem. Ngayon ang naisip ko kaagad, ibigay ko dun sa katabi ko. Kasi yun lang ang only way para sa akin na bubuksan yung sabon nang hindi ko hahawakan. So, mayroong nagsabi na call a friend. So, yung iba siguro nag-isip pa. And isinare niya sa amin tong quote na to na nabasa niya rin. Sabi niya, "Don't focus so intensely on your problem that you can see the solution." So, siguro alam nyo na yung magiging topic natin ngayon. Na, yung focus, no? Na kapag meron tayong problema, nakapokus tayo doon sa problema na hindi na natin nakikita kung minsan yung solution ay nasa tabi lang natin. Nakapokus tayo kung papaano yun susolusyonan. Yung talagang pinoproblema natin parang pasan ko ang daigdig, yan, ni Sharon Cuneta. Pasan ko yung daigdig. Na nandun na lang tayo nag-iisip. So, yun yung naging reminder na naman sa amin, or din sa akin na kapag may problema tayo, huwag natin masyadong dibdibin, yun na lang ang isipin natin maghapon, na hindi na natin nagagawa yung mga dapat nating gawin o naka-schedule na gawin sa araw na yun because we focus truly on that problem. So, karamihan sa atin, ganun. At hindi naman tayo masisisi doon. It is a natural to human being like us, no? Na kapag may problema talaga, nandoon ka agad yung focus natin. Pero ito yung lesson na naman na nagpaalala sa akin at gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. Na ang buhay natin everyday is we face challenges sa health, sa mental health, sa physical health, yan yung sa mga emotional health, meron din tayong mga problema sa financial, so many challenges na na-encounter natin sa araw-araw ng buhay natin. And sometimes, because nga of those problems, doon tayo nakapokus na we forget na maging masaya. Kinakalimutan na nating maging masaya sa buhay na ito kasi nga, nandun na lang tayo nakatutok sa problema na kung meron tayo ngayon. So, I would like to share na naman yung mga natutunan ko na kung paano tayo dapat gamitin yung tamang focus natin sa buhay. Kasi 'di ba naririnig din natin na kapag nag-aaral tayo, dapat naka-focus tayo. Kapag meron tayong goal sa buhay, dapat naka-focus tayo doon para matupad 'yon. Pero as I grow sa church at saka as I grow older at sa mga maraming experience, nung nakikinig ako at saka binabasa ko tong lesson, hindi ko din alam kung paano ko to itatopic na without being preachy, no? Kasi natutunan ko nga ito doon sa Relief Society, pero I try my very best na ma-share ko ito ng how, no? Na the way na hindi naman ako nag-impose tungkol sa belief ko or sa paniniwala ko. Pero isa dito sa mga natutunan ko nung linggo na yun na kapag meron tayong mga problem, huwag tayong masyadong mag-focus doon. We need help. Kagaya nung naisip ng mga katabi ko na
kailangan natin ng tulong. And I would like to share yung isa sa mga natutunan ko na kapag may problem tayo, anong una nating ginagawa? Ewan ko sa inyo kung ano yung unang ginagawa. Ako, nagpipray. Nagtatanong kay Heavenly Father kung ano yung pwede kong magawa. Nagbibigay ako ng mga solution kung tama ba yun. Yun ang gagawin ko. So, yun munang ginagawa ko. And pangalawa, what is the lesson sa problem na meron ako o sa challenges na meron ako sa mga oras na yun. So, yun yung mga isa sa mga yun yung mga ginagawa ko, no? And this lesson reminded me once again na pwede tayong mag-focus sa maraming bagay nang hindi tayo, ibig sabihin hindi tayo nawawala sa talagang goal natin, okay, sa buhay. Like nung balikan ko yung nung nag-aaral pa ako, no, kung paano ko ginawa tong words na focus, na kapag pwede natin itong gamitin negatively, positively, depende sa paggamit natin, no? Kung ano yung ipo-focus natin, kung paano natin gagamitin. So, nung nag-aaral ako nung college, wag na yung mga high school days ko kasi medyo kabataang barangay pa tayo doon, hindi pa natin masyadong naiintindihan yan. Pero kapag nung nag-aaral na ako ng college, so may 4 na akong anak. So natural, mahahati-hati yung focus ko, no? Focus sa pag-aaral, focus sa calling, focus sa pagiging asawa, sa pagiging ina, focus sa negosyo. So alam kong makakarelate ang maraming nanay dito sa sasabihin ko na nangyayari sa atin, na marami tayong bagay na ipino-focus. Yan. Na pag sinabi kasi nating focus, dapat isa lang yung pagkakaintindi ng karamihan. Pero sa akin, no, na-realize ko na marami tayong ipino-focus everyday ng buhay natin. Depende yon sa oras na ginagamit natin. So, kanina habang nagkukwenta ako ng oras, no, 24 hours, 8 hours yung tulog, 8 hours yung, 8 hours yung trabaho, kung nagtatrabaho ka sa opisina, kung nag-aaral ka. So, all in all, 16 hours na yung nababawas sa 24 hours. So, kung 16 hours na yun, meron na lang tayong natitira na, hindi ako magaling sa mathematics pero tinatry ko. Meron na lang tayong natitira na I think 8 hours. Tama ba? O, sige, kayo na yung magkwenta. Kasi 16 plus 8, tama, 24 hours. So, meron tayong 8 hours na natitira para mag-focus sa iba pang mga gawain. Kasi kung nag-aaral ka, kung from 8 to 5 ang klase mo, natural, yung focus mo during that time, nasa pag-aaral mo. Ngayon, kung nagtatrabaho ka, ang focus mo sa mga oras na nagtatrabaho ka. So, ano yung mangyayari doon sa 8 oras na natitira? So, ako inisip-isip ko rin yun, no? Na ano pa nga ba yung nagagawa ko doon sa another 8 hours remaining. Kasi nakapokus ako ngayon dito sa family ko, wala akong trabaho. Ngayon, binalikan ko yung noong nag-aaral ako ng college. At medyo talagang may kahirapang tagla yun, ha? Kasi tulad nga ng sinabi ko sa inyo, may 4 na akong anak. Ito yung sa akin na isi-share ko ulit. Isi-share ko ulit. At alam ko na maaring ma-realize nyo rin, ganun din pala ako, no? Ganun. Isi-share ko ulit. Pag nasa school ako, ang focus ko ay sa school. Kasi nga doon ako nag-aaral, ginagawa ko yung mga bagay na kailangan kong i-accomplish doon sa loob ng school. Yan. Nakikimingle ka, nakikipagkaibigan ka. Pero hindi ibig sabihin kapag nakikipagkaibigan ka sa loob ng school mo, nakikipagkwentuhan ka, nag-happy-happy kayo, hindi ibig sabihin nun hindi ka na nakafocus. So, kanya-kanya tayong pagkakaintindi ng salitang focus. Ngayon, pagdating ng alas 5 or 4:30 or 4, kung ano yung oras matatapos yung klase ko, uuwi ako sa bahay.
natural. So, doon naman ngayon, maano yung focus ko. Siyempre, iiwanan, tapos na yung school ko. Hindi na ako nakafocus doon. Tapos na yung focus ko sa araw na yun. Doon sa school. So, kasi doon ko na rin gagawin yung assignment ko. If possible, kung kaya ng oras, no? Kaya ng oras ko. Pero may mga time, alam kong nakaka-relate din kayo, na kahit gusto nating tapusin yung trabaho natin, sa opisina man yan, sa bahay man, sa opisina man yan, or sa school, minsan, may mga bagay na, may mga pangyayari na hindi natin naiiwasan, na nadadala natin yun sa ating bahay. Kagaya sa akin, kapag talagang may mga projects na marami, so, pagdating ng alas 10, tapos na yung pag-asikaso ko sa aking family, so gagawin ko na yung remaining, sabihin na natin, assignment or project na hindi ko nagawa sa school. Pero ang gusto kong i-point out dito, na kailangan nating one at a time. O yan. Pero hindi ibig sabihin na kapag may ginawa kang iba is hindi ka na nakapokus. Sasabihin ko muna sa bahay. Pagdating ko syempre ng alas 5, anong una natin gagawin? Kukumustahin natin yung mga anak natin, titingnan natin yung assignment nila, tatanungin ko ano nangyari, ganyan, kwentuhan konti-konti habang nagluluto. Ayan. Nagpi-prepare na naman ng hapunan, and doon ako nakapokus sa mga oras na yun. So, yun yung time na nakapokus ako. And pag matutulog na sila, no, magkukwentuhan kayo saglit, doon ka nakapokus sa mga sasabihin nila. Nung mga maliliit pa sila. Nung nag-aaral na sila. Kasi nung mga hindi pa sila nag-aaral, mga 7 to 8, ang ginagawa namin is, ang focus ko sa kanila is, kukwentuhan ko sila ng mga kwentong barbero, yan. Na kapag may lesson kaming gustong ituro sa kanila, ikukwentuhan namin mag-asawa tungkol doon sa gusto naming ipaintindi sa kanila. So, yun yung mga focus natin. Yung pamilya natin, yung trabaho natin, maybe yung pag-aaral natin. So, dyan tayo nagpo-focus. Yan yung mga ginagawa natin. Pero, hindi ibig sabihin na ganun ang gagawin natin, hindi na tayo magkakaroon ng time para mag-focus din sa sarili natin. So, remember, we have 8 hours remaining sa sa trabaho at saka sa pagtulog. Pwede naman nating i-divide yung 8 hours remaining para mag-focus tayo sa ibang bagay. So, para may ma-accomplish tayo. Pero sasabi mo, Madam, mabuti nga dyan sa inyo kasi hindi matraffic. Correct. Yung 4 hours from office to bahay namin, 4 na oras na yung kinain sa pagbibiyahe. And it's sad, diba? Pero, ano naman ang gagawin mo habang nagbibiyahe ka? So, yun na naman ang iisipin mo para maging productive ka, para makafocus ka. So, yung iba, habang nagbibiyahe, siguro, yung iba, sabi ng mga kaibigan ko, that is the time for them to read the scripture, o kaya tawagan yung mga anak nila habang nasa biyahe, kumustahin sila, na nandiyan pa sila sa biyahe, kung may kailangan silang instruct, magluto na kayo dyan, nandito pa ako sa biyahe. So, mga productive pa rin na bagay yun. At kahit nandun sila sa travel na yun, nakapokus pa rin sila sa family nila. So, paano ko ba sasabihin? It's setting priority. Yan, mga priorities. So, yun din yung natutunan ko. Kung gusto mo talagang mag-focus din sa isang bagay, dapat may mga priorities din tayo. Nakaset yung priorities natin at nakaset yung oras natin. Na sa ganitong oras, may gagawin ako. Sabi naman nung isang kong kaibigan, stressful yan. Na after 1 hour, may na-accomplish ka, may gagawin ka naman. So, depende na lang yun sa atin. O sa inyo, kung paano nyo gagawin na maging focus kayo sa mga ginagawa ninyo, dagdag doon sa ina-accomplish ninyo. Hindi naman ibig sabihin na nag-aliw-aliw ka, na wala ka na sa focus. So, meron tayong mga sinasabing idinidivide natin yung oras natin. No? May oras tayo sa family, kasi may 8 hours pa naman tayong remaining. Meron pa rin tayong oras para mag-reels. Kagaya ko, pagkatapos ko nito, ang focus ko ngayon nandito sa inyo. Kausapin yung sarili ko, o focus ko yan ngayon. Tapos, pwede rin mag-focus tayo na sa mga oras nito,
may magbibisita tayo kasi meron tayong kaibigan na nangangailangan ng attention natin. So, we can focus one at a time. O parang hindi ko alam kung paano ko i-explain yun na. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, nandun yung focus mo. So, kung nasa school ka, nandun yung focus mo. Ngayon, nandito ako, ito yung ginagawa ko, ito yung focus ko. So, hindi ibig sabihin na kapag nag-focus tayo, no, yun na lang. Kung nandun ka sa problema na yun na lang ang pupukusan mo na gagawan mo ng solusyon. At hindi ka na gagawa pa ng ibang paraan o hindi ka na gagawa pa ng ibang mga bagay na dapat mong i-accomplish. Mga Frenny, dyan din papasok yung tinatawag natin na mga setting goals, choices, and priorities. Ano ba yung mga gusto mong i-focus sa buhay mo ngayon? Ano yung mga priorities mo na hindi naman madidistract or makakahadlang sa iba pang pinofocus mo. Yan. So parang Frenny, puro focus yung sinasabi mo Parang nakakalito. No? Maaring nalilito kayo pero yun. Ang ibig kong sabihin na we can accomplish many things by focusing yung mga ginagawa natin, depende yun sa pagsiset natin ng goal. So, marami tayong ma-accomplish. So, hindi ibig sabihin na nakapokus ka sa pag-aaral, yun na lang ang gagawin mo for the rest of 4 years, 6 years, 7 years, puro pag-aaral na lang. Hindi ka pa pwedeng mag-enjoy life? Pwede ka namang mag-enjoy na nag-aaral kahit nakapokus ka dyan. Hindi naman ibig sabihin kapag lumabas ka, nag-relax ka, pumunta ka sa beach, nakipag-banding ka sa barkada mo, hindi ka na focus sa pag-aaral mo. So, bigyan natin din ng time yung sarili natin. Mag-focus din tayo sa gusto rin natin, yung relaxation baga. Parang sinasabi na mag-make time ka sa sarili mo kahit 1 oras lang. Pagpagod ka, hindi naman tayo pinagbabawalang magpahinga. Maliban na lang kung talagang meron ka talagang ine-aim na maging cum laude ka, magna cum laude, summa cum laude, kung nag-aaral ka na wala ka ng time para mag-relax kasi marami kang hinahabol. So, para sa akin, hindi naman yun masama kung nag-i-enjoy ka. Pero kung sometimes nai-stress na tayo sa ginagawa natin, like sa akin, no? Isa sa stress reliever ko ay itong pagre-reels. Yung pagkanta ko sa isang app, no? Sa pagsasayaw ko, sa pananahi ko. So, yun yung mga stress reliever ko. Na yun ang pagbibigay ko din ng oras sa sarili ko, nagpo-focus din ako. Hindi naman ibig sabihin pag nag-focus ka sa sarili mo, makasarili ka na. So, kailangan din natin yun. Hindi lang puro focus na lang sa trabaho, hindi naman din masama yun. Pero, sabihin natin na hindi naman ibig sabihin na kapag nag-outing ka kasama yung paminsan-minsan kasama yung mga ka-office mate or kaya ka-classmate, hindi ka na nakafocus, no? Hindi ka na sa trabaho mo, sa goal mo. Yan. Sa buhay na ito, marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong marating, o yung mga travelers dyan, marami tayong gustong maranasan. Ayan. May mga bucket list tayo, o hindi yun masama. Basta sabi nga dun sa na hindi tayo mag-focus lang sa kung ano yung challenges na meron tayo. We need also nga, lagi kong sinasabi, we need to enjoy life. Kagaya ito, no, naging lesson na namin ito sa akin, o reminder, na kapag ka meron tayong mga pinagdadaanan, wag natin masyadong, sabi nga, intensely pang sinabi niya rito, na nakapokus tayo intensely. Ang hirap mag-pronounce, hirap talaga mag-English. Na hindi na natin nakikita yung solution pala minsan nasa tabi lang natin sa solution ng problem natin. So I hope, and sabi pa rito,
we sometimes get distracted. Oo, minsan nadidistract din tayo sa mga focus natin. Lalo na yung kapag sa mga nag-aaral at na-in love o somehow na-distract ka, pwede ka naman bumalik ulit mag-focus sa pag-aaral. Pero hindi dapat umiikot lang yung buhay natin sa mga bagay na sa mga bagay na yan na nakakalimutan na nating mag-relax. Nakakalimutan na nating tingnan yung buwan, tingnan yung paglubog at pagsikat ng araw. Kasi nga, we focus dun sa mga bagay na gusto nating ma-accomplish. Sa buhay na ito it is, sabi nga natin, a race. Hindi naman to, para sa akin lang hindi ito unahan sa pagkuha o sa pag-abot ng tagumpay na doon ka na lang, no? Meron tayong tinatawag na mga proper timing. Minsan, hindi natin kailangan madaliin, kagaya nitong pagre-release na to, no? It takes time. Pero hindi dito umiikot ang mundo ko ngayon. So, pero meron akong inallotted time para ma-accomplish ko din yung gusto kong marating dito sa reels na to. So, nagbibigay din ako ng time. So, ngayon, sa mga oras na ito, nakapokus ako dito. Pero, tulad nga ng sinabi ko, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko, pero hindi ko ini-stress yung sarili ko. Ay, bahala na si Mamets. Kung gusto niya akong i-monetize, o di well and good. Magpapasalamat ako kasi yun naman talaga ang really reason ko why I am here in this reels world. Totoong yan. Pangalawa na lang yung sabi kong nag-i-enjoy ako. Pero totoo din yung sinasabi ko na mamonetize ka o hindi, basta ini-enjoy mo yung ginagawa mo, o di happy ka pa rin. Pero mas happy ka pag na-monetize ka. Kasi nga, sayang naman din yung mga pinaghirapan. Pero hindi doon nakapokus yung world ko. No? Pagkatapos nito, meron akong gagawin. So, ano yung susunod kong gagawin? Syempre, asikasuhin ko yung aking labahin doon sa taas na naghihintay. Kaya ako nandito ngayon, mainit. So, doon na naman ako magpo-focus. Kanina, ano yung focus ko? Kaninang umaga, bumisita ako doon sa kaibigan kong may sakit. Ayan, naglinis ako. Kung may mga sa bawat oras ng natin, meron tayong pinagkakaabalahan na nandun yung focus natin. Na hindi yun makakadistract sa purpose, no, ng buhay natin dito sa mundo. Ayan. So, wag natin palaging kakalimutan yun. Uulitin ko, we are not here to drink and be merry, and tomorrow we will die. We are here, no, to enjoy our life in righteousness, in doing good, in obeying the commandments of God, and repenting and serving others. So, marami tayong mga pinupokus, pero hindi dapat hindi dapat makahadlang din yun sa mga gusto nating marating, no? Isa pa, ano pa ba yung focus natin? We give focus time sa family natin, no? Kailangan din yun. Kaya nga sabi mo, Madam, yung 8 hours na remaining, natulog ako. Tapos yung 8 hours sa school ko, sa trabaho ko, kung yun naman ang gawain ko. Tapos yung 8 hours, ang dami mo pang sinasabi na dapat gawin. O, di ba amazing? For that 8 hours, we accomplish many things. No? At biro mo sa 8 hours na yan, we can have time pa, to visit our sick friend, para mag-Facebook, mag-reels, so many things to accomplish if we, sabihin na natin, set goals, set priorities, just enjoy your life in doing good, in righteousness, and I say na talagang magiging masaya ka, no? Magiging masaya tayo sa buhay na to. Uulitin ko at lagi kong sinasabi to, no? Mas marami yung araw na tayo ay tumatawa at masaya kaysa sa araw na tayo ay umiiyak at malungkot. It's depende kasi yun kung paano natin titingnan yung life. Titingnan natin yung
problem, kung ito ba ay problem is blessing sa'yo pa rin. So sa amin, we're focusing doon sa lesson ng problem. Pag nagkakaroon kami ng problema, ang una kong tinatanong, ano kaya yung lesson na gustong ni Heavenly Father na matutunan ko. So doon ako nagpo-focus, yung sa lesson. And masasabi ko na pag nagpo-focus ako doon, nakakakita ako ng solusyon. Nakikita ko yung solution. So mga friendly, kung ano man yung sitwasyon ninyo ngayon, ano man yung pinopokus ninyo, it's up to you. And good luck. And I hope and pray na ma-accomplish nyo yung mga goals ninyo sa buhay while focusing many things na ginagawa natin sa araw-araw. So pagkatapos ko dito, nakapokus ako sa kanyo, I accomplish one thing na naman, di ba? And it's really, I'm really happy kapag may na-accomplish ako, gaano man kaliit o kalaki yun sa araw na yun. At sinasabi ko sa sarili ko, you do good, Ginaline, today. So, ganon. Kung walang nag-appreciate sa'yo sa mga ginagawa mong mabubuti at hindi nila nakikita yun, o di ko na yung mag-appreciate sa sarili mo secretly. Yan. Ako nga kapag may na-accomplish ako, tinitreat ko din yung sarili ko. So, ganun. So, we need to focus sa mga bagay na mabubuti na makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Na kapag may problema tayo, normal. Tulad na ng sinabi dito, find the solution. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. At kung halimbawa man kami noon, ito isi-share ko, may konti pa akong oras. Isa sa mga focus naming mag-asawa noon, syempre, hirap kami sa financial. Talagang nakapokus kami sa paghahanap buhay. Pero, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, we have time sa bawat ginagawa namin. Nakalagay sa dingding yun. Nakasulat na kung ano, alas 6 ng umaga, ano yung gagawin namin, hanggang alas 7, 8 to 9. So, naka-itemize. Nababasa yun ng mga anak ko. So, I help them also kung paano sila magpo-focus sa bawat oras nila. Na maging productive din sila at maging masaya. So, pagdating ng alas 12, ano yung gagawin? Alauna, hanggang sa matutulog kami, nakalagay yun dun sa dingding. So, yun yung sinasabi natin na mag-set tayo ng goals, mag-set tayo ng priorities, na kapag yun ang ginagawa ko, yun ang nakalagay sa oras na yun, so, yun ang ginagawa namin as a family, as an individual. Meron nga yung time, ito kwento ko lang saglit na saglit kasi malapit na. Dahil nga may schedule ako, nakapokus ako sa mga gagawin ko sa araw-araw. So, ngayong week na to, tapos na yung plano ko for the next week or for the whole month. Yan, meron na akong mga gagawin, nakaset na yung mga priorities ko. Ngayon minsan may hindi inaasahan na kwento ko lang, hindi inaasahan na pangyayari na merong sumakabilang buhay na kaibigan namin. So ngayon, pumunta yung kaibigan ko kasi as a Relief Society sa Presidency, kami yung pag merong sa church kapag merong sumakabilang buhay, kami yung magbibihis. Ngayon, syempre, hindi yun ang that time, hindi yun ang priority, hindi yun ang schedule na gagawin ko. So, kaya hindi ako nakapokus doon. Ngayon, sabi ko dun sa kaibigan ko, wala sa schedule ko yan, Franny. Kasi, ang schedule ko ngayon is ganito. Ngayon, sabi nung isa naming kaibigan, anong gusto mo? Ikaw ang magbibihis or ikaw ang bibihisan? O di syempre, nag-set ako ng priority. Okay, yun ang priority ko ngayon kasi they need me, Kailangan nila ako sa mga oras na yon. So what I need, yung schedule ko, dinivert ko and I focus,
no? Pinokus ko ulit yung sarili ko sa mga oras na yon. And doon nagsimula yung ano namin na ganun pala yon. So, sometimes, yung mga sabi rito, may mga distraction, no? Minsan sa mga focus natin, sa mga ginagawa natin. Pero hindi ibig sabihin, pag na-distract tayo, o meron tayong, hindi naman sabing na-distract, meron tayong lumiko tayo saglit, hindi na natin pwedeng balikan yung kung saan tayo huminto. So, we can continually doing good while focusing sa pagbibuild din ng ating pamilya. So, I hope you learn something from this once again, na marami tayong ma-accomplish sa buhay na ito kahit marami din tayong ifino-focus. So, yun ang learning ko dito, no? Ang natutunan ko as I grow old, no? Talagang inaamin ko, matanda na ako, sasabihin ni friend ko, ikaw lang. As I grow old, as I grow sa church, as binabalikan ko yung mga experience ko, na we can focus many things, no? Ma-accomplish many things. Depende yan sa gusto nating gawin sa buhay na ito. So, you need to set goals, set priorities, and most of all, enjoy doing good. So, thank you for watching. Hanggang sa makarating dito sa dulo. Saranghe mahal. Saranghe all of you. Bye!